So katulad ng sinabi ko kanina, madre, may mga ilan tayo mga units na re-review dito mismo sa Motovida. So syempre, so dito tayo ngayon mismo sa mismo rider section, which is makikita natin yung kanyang analog instrument panel, ride control, step control. So as mentioned, meron lang itong mga naiba doon sa mga typical na nire-review ngayon. Ito yung semi-automatic. So since hindi available yung muna doon sa black orange muna yung gagawin natin dito. So pagdating tayo, ayan. Okay, so yun nga ng mga dre, so kasagsagan ng content moto ngayon. Then also, kung mapapansin nyo, magkakaroon ito yung continuation ng video natin doon sa content natin dito mismo about sa grand opening ni Motovida. So syempre, inimbitahan na naman tayo dito kasi local content creator din. So hindi ko na palalampasin yung mga hindi ko pa na-review ng motor is gagawin ko na ngayon. So ngayon, may nakikita tayo ngayon na dalawang motor dito. Ay, apat pala, sorry. Pero dalawa lang dito muna yung i-review ko. So yung isa is yung Rapido 110, tapos yung Sports. Pero pagpapukusan muna natin ngayon dito mismo sa clip na to is yung Rapido 110. Then syempre, ikutin natin ito mamaya. Kasi ito yung pinakaunang beses na magre-review ako ng isang semi-automatic na motorsiklo. Dito pa mismo kay Motovida. So yun. Before natin i-start, syempre, katulad ng lagi ko sinasabi, intro muna tayo mga dre. Yeah. Okay, so katulad ng sinabi ko kanina mga dre, may mga ilan tayo mga units na re-reviewin dito mismo sa Motovida. So syempre, ang priority muna natin ngayon dito mismo sa video na to is yung Rapido 110 nila. So ito yung semi-automatic na matagal ko nang gustong reviewin din kung tutuusin dito mismo kay Euromotor tsaka kay SOM. So, ngayon lang kasi ako nagkaroon ng pagkakataon ng mga pag-vlog. Then, katulad niyan, eto ngayon ko lang namataan itong mga unit na to, sumakto po mismo sa mismong event ni Motovida dito mismo sa Phase 2. So, ayun. So, before ko muna umpisahan tong video na to, syempre, gusto ko muna i-shoutout yung Motovida Phase 2 North Caloocan. Thank you sa pag-invite dito mismo sa content moto na event nyo. Then, tinara sa grand opening mismo ng inyong shop dito mismo or yung branch dito mismo. Yung kauna-una ang branch nyo dito mismo sa NCR tsaka dito mismo sa North Caloocan. So, syempre, di ko rin kakalimutan yung Mabel's Catering kanina sa event. Then, also, yun lang muna. So, sa ngayon, simulan na muna natin alamin yung technical specs ng Rapido 110. Okay, so Euromotor Rapido 110. So basically, ang motor na to is merong 110cc engine displacement na single cylinder. Then also, naka-air-cooled pa rin ito. Fuel system, carburetor. Then also, meron itong bore and stroke na 52.4 by 49.5 mm. Then meron itong compression ratio na 9:1 or 9.0:1. Then, teka lang. Transmission type naman ito is 4-speed na semi-automatic. So, ayan. Decambio din ako to pero wala nang clutch para lang sa pagkakaalam ng iba. So, magkakaroon tayo ng brief discussion yan in different sa mga susunod na content natin on some kind of different types of transmissions. Then, yung transmission types. So, ayun. Abangan nyo na lang din yon. Pero sa ngayon, binigyan ko lang muna kayo ng konting hints of ideas within this kind of motorcycle. So, yun. So, yung max output naman o yung kanyang power is kaya niya maglabas ng at least 4.5 kilowatts at 7,200 RPM. Then, sa max torque naman is kaya niya mag-release ng at least 7.6 Newton meter at 4,000 RPM. Okay, so, spec natin, naka-sprocket type to. So, kahit na 110, medyo may kalakasan din yung hatak nito para dito sa motorsiklo na to. So, yun. So, nabigay ko na sa inyo halos yung short details or yung ilang details for this motorcycle technical specs. So, ayun. Libutin na muna natin tong motorsiklo na to.
dito mismo sa ano nito, sa part na to. So, yun. Okay, start na tayo. So, let's take a look from the front. Sige. So, dito mismo sa front, makikita na natin yung pinaka-typical na setup ng isang semi-automatic na motorsiklo, which is, pag sinabi natin semi-automatic, hindi siya manual, then, at the same time, pero, di cambio pa rin yung motorsiklo niya. Pero, hindi rin siya ginagamitan ng clutch. So, makikita natin ngayon, empty yung kanyang kabilang handlebar, as in talagang, ano lang talaga siya, hawakan lang talaga siya, handle grip lang talaga ang meron sa kanya. Then dito mismo, makikita natin, takas natin ng konti. Tapos meron din dito mismo brakes, dito mismo sa may left side ng motor. So, yan, mapapansin naman natin kagad yan dito mismo sa unit na to. Then also, may pagkakahawig kasi itong motorsiklo na to, dun mismo sa model na sa model or unit ng Suzuki na Smash. May pagka-resemblance siya ng ganun eh. So, yun lang yung na-obserbahan ko dito mismo sa motor na to. Another that, pati na rin dito yung mismo sa kanyang headlight. So, meron ako napansin na dalawang ilaw dito. Isa dun sa mismong lower right portion dito mismo sa may harapan ko . Then, meron dito mismo sa mismong center ng mismong headlight niya. Tapos, meron din siya dito sa may bandang baba na nakalagay dito sa may dalawang gilid. So, yan, i-explain ko ngayon yan. So, kung napapansin ko dito mismo sa dalawang motor na to, lapit lang natin ng konti . Ayan. So, napapansin ko dito mismo sa motor na to is na etong ilaw niya dito sa mismong headlight is naka-bulb type pa. Ayan. So, pareha naka-bulb type. Then, dito rin mismo sa may bandang signal lights. Signal lights yan kasi orange eh. Naka-bulb type pa rin po yung kanyang ilaw. Pero, napakaganda ng design niya sa motor mismo na to. Which is nakikita ko na very very slick or suddenly napaka tutulis nung kanyang design. Merong mga sharp and pointed edges na rin dito mismo sa may bandang harapan. So, punta tayo dito mismo sa kabandang baba. Ayan. So, move lang natin ang camera yung saglit. Another observation within this bike is technically nakikita ko mismo na they are still using a rims for this kind of unit. So, medyo may pagka katulad lang din sa ibang model unit nila, like katulad nung sa sports, tsaka yung dun mismo sa keyway nila na Copy Racer. So, halos lahat ng yung ibang units nila, napapansin ko, hindi pa naka-wheel mags. Pati pala sa bonus na SYM yan. Eto na, hindi pa to naka-wheel mags, pero napakaganda pa rin ang itsura nung kanyang gulong. So, advantage here, dito mismo sa unit na to, is naka-extended na yung kanyang front fender sa likod, which is malaking tulong din to lessen the dirt intake din mismo, dun mismo sa engine room. Then, ayun, tama lang naman, kasi nabigyan din naman ng hustisya tong front fender na to, kasi wala din namang cover yung bandang likod ng kanyang, wala din namang engine cover yung kanyang makina dito mismo sa harapan. So, ayun. Tapos, napansin ko rin dito na kahit na medyo may pagka-old school din itong underbone bike nito, mapapansin din natin na disc brake na rin siya. Then, ginagamitan din siya ng dual piston calipers dito mismo sa may bandang front. Then, at the same time, ito mismong suspension niya dito is naka-telescopic fork suspension din ang gamit niya dito sa may bandang front. So, commuter tires ang gamit nito, kung mapapansin natin. Then, ang sukat ng kanyang gulong is nasa 2.5 or 2.50 by 17 dito mismo sa may bandang harapan. Ayan, so, medyo iconic lang kasi itong gantong klase ng design ng motor kasi may natatandaan lang talaga umailang unit sa gumagawa pa nito. So, ayun. So, punta tayo dito mismo sa kanyang rider section. So, ayan. Tingnan natin kung anong meron dito sa kanyang instrument panel. Okay, so dito tayo mismo sa mismong rider section, which is makikita natin yung kanyang analog instrument panel, right controls, left controls. So, as mentioned, meron lang ibang mga naiba doon sa mga typical na nire-review ko ngayon, since ito is katulad yan, semi-automatic yung inaano natin yun, nire-review natin yun. Okay, so simulan na natin dito mismo sa kanyang instrument panel. So, kagaya ng sinabi ko kanina,
Yung instrument panel niya is naka-analog. So, pansinin natin mabuti kung ano meron dito. So, typically, dito mismo sa, ano na to, sa unit na to is makikita natin yung kanyang odometer. Yan, sa baba. Tapos yung kanyang speedometer. Kasama na rin syempre dito yung tachometer. Then, fuel gauge panel. Yung mga gas monitoring natin. Tapos ang lupit lang ng pagkaka-design niya dito sa mga ganyang gear indicator. Bakit? Kasi hindi ito yung gear indicator na nakikita ko sa iba pang units na na-review ko. Especially dun sa last na underbone bike na hawakan ko. So, eto, may pa-square siya. Dito mismo sa may bandang gilid. Ayan, so merong neutral, first gear, second gear, third gear, and fourth gear. So, yun yung makikita natin dito mismo sa kanyang analog instrument panel. So, bukod pa dyan, dito mismo sa baba is yung turning lights indicator, left and right. So, I don't know kung may hazard na ba to or wala pa. Pero tingin ko wala pa eh. Yan. Tapos, meron din dito high beam and low beam indicator dito mismo sa gitna ng turning lights indicator sa baba. Okay. So, ayun. So, ito lang yung meron tayo ngayon dito mismo sa analog instrument panel niya. Ngayon, punta tayo mismo sa ride controls just to give you some kind of familiarity within this bike sa lahat ng mga gustong mag-avail nito. Okay. So, simulan natin dito sa ride controls. So, ride controls, as usual, semi-automatic. Although sa automatic, meron din ito eh. Brakes, kaya nung sinabi ko kanina, DRL and headlight na switch. Then, electric start. Okay, so goods. Electric din, meron din. Then also, malalaman natin mamaya kung di kickstart to, hindi. Ayan, then ito, ay, sige. Yung left side controls niya is consisting of high beam and low beam switch. Then turning lights, horns. Then syempre, pag carburetor type, hindi mawawala ang choke dito mismo sa baba. So, yung choke na yan, pwede natin gamitin in case of emergency if ever na uubusan tayo ng gasolina para makapunta lang doon sa gas station. Pero in some certainties, may limit lang to ah. I-take note ko lang, may limit lang yan. Yung emergency na gas mo lang ang pwede mong gamitin dito. Pero hindi mo magagaranti kung halimbawa, sobrang layo mo sa gas station, wala kang choice. Hindi maglakad. Pero pwede mo pa rin magamit on somehow in some kind of emergency situation kapag halimbawa na na-stuck ka sa isang area. So, yun. Then, also, for gas lang yan ha. For gas lang ha. Take note. Hindi siya for ano ba tawag nito? Hindi siya for some kind of technical problem na sa makina ng motor. Okay, so, E-type pa rin. Kanyang, ignition type. So, naka-ano pa rin to. Expected nyo, naka-CDI pa rin to. Plus, meanwhile, sarap sa pakiramdam nung ganito, may mga nakakilala na sa'yo. Okay. So, ayun. So, sad to say, wala siyang utility hook, wala siyang pockets. So, yun lang disadvantage na itong motor na to. But still in good, pwede mo pa rin naman ito gamitin for daily commuting ride. So, syempre, maaasahan mo pa rin ang performance nito. At the same time, pwede na rin pamalingkit dito mismo sa motor na to. So, yun. Okay. So, seat. Wrap texture, katulad ng ibang unit nila. Then, malambot din. Medyo may makakapal din ang foam nito. Ang hindi ko lang alam kung pwede bang i-open yung under seat compartment nito to look what's under the seat. So, yun. Pero tingnan natin mamaya sa mga ibang units nila. Pero, good to say, napakalambot ng kanilang cushion, ay yung kanilang upuan dito. Maganda rin yung pagkaka-upholster. Then, syempre, pag Euro motor, the usual, napakaganda nung itsura nung neto ng ganito talaga naka-wrap texture talaga yung kanilang upuan. So, which is napakaganda rin para dito mismo sa motorsiklo na to. Grab bar, Pro OBR, medyo may kalaparan din. So, goods yan. Ito, pwede to sa mga nabubupit eh. Then, punta tayo dito mismo sa may bandang gitna. Okay, so since ito ay semi-automatic na motorsiklo, so take note, wala tong clutch, pero di cambio pa rin ito. So, 110cc or 110cc engine,
na 4-speed, katulad ng pinakita ko kanina, na nandun mismo sa kanyang analog instrument panel. Tapos, gantong klase ng cambio yung gamit niya, or gantong klase ng shifting pedal ang gamit niya. So, pero mangilan-ilan, yung iba nagpapa-convert ng up-down ng up, tapos up-down yung sinisikwat. Pero depende naman yun sa inyo eh. Pero ito kasi, sa semi-automatic na motorsiklo, ito yung pinaka-typical na setup nila. So, mapapansin nyo, yung pedal niya, merong merong pagtapak sa likod, merong pagtapak sa harap. So, pagka mag-shift ka ng mag-shift ka ng, tataas mo yung gear mo, matik na yung sa harapan yung tatapakan mo. Tapos kapag naman sa likod ka mag-shift, kapag babawas ka naman ng ng shifting mo, dito naman sa likod ng shifting pedal, itong malaki na to na bakal ang tatapakan mo. Then also foot pegs, napakaganda kahit na hindi siya ganoon ka malapad na sakop yung gilid. Okay din kasi naka-rubberize naman siya. So good to say, mukhang hindi siya masakit sa paa kapag tinapakan. So tingnan naman natin yung kabila. Ito mismo, lipat lang tayo ng konti. Ayan. So, from the semi-automatic itself, yan, ang kagandahan dito, meron siyang pang backup na kickstart. If ever na hindi gumana yung kanyang electric start, meron din itong brake pedal, which is andito mismo. Ayan, then ganun din yung kanyang tapakan dito sa harap. Naka-rubberize din. So, yun. Then, punta tayo dito mismo sa may bandang baba. Ang ganda nung kanyang nung kanyang exhaust pipe, which is naka downward din lang siya. Hindi siya naka-sports totally, pero okay naman. Goods na goods din naman ito based dun sa kung ano yung looks no motor na ito. Then also, gumagamit ito ng drum brake dito mismo sa may bandang rear. Plus, sa pagkakaalam ko, naka-dual shock suspension na rin po ito sa may bandang likod. Kung mapapansin nyo, ang ganda ng forma ng kanyang swing arm mo. Ayan. Kasi medyo may pagka old school talaga yung yung forma niya. Old school na underbone, sorry. Old school na underbone yung dito, setup nito. Tapos, yung kanyang tapakan dito mismo sa OBR niya. Ayan, ang ganda nito. Pero tingin ko dito lang ito mabibili sa sa Makoto Shop. Sa pagkakatanda ko lang Ayan, so eto. So other than that, syempre, details about sa kanyang wheels. So ang sukat ng kanyang wheels is nasa 2.75 by 17. Ang exact exact size ng gulong dito sa rear. So syempre, spoke wheels or naka-rims pa rin ito. Then, ayan, makikita din natin dito na naka-sprocket pa rin or naka-chain type pa rin yung kanyang transmission dito mismo sa may bandang likod. So, yun, konektado yun doon sa mismong makina para umandar. Alam naman natin yun. So, ang ganda nung pagkakadesign niya dito sa may gilid, yung Rapido. Tapos, meron siyang parang konting vent dito sa gilid. Parang mahabang butas. Tapos, dito nakalagay yung emblem ng dito nakalagay yung emblem ng Wante. Ayan. Medyo lumiko pa yung camera ko Pero sige, go. Okay. So, sa may bandang rear section, lipat tayo. So, yun. Kung mapapansin natin dito mismo sa may rear, so may kalaparan din ng kanyang fender dito mismo sa likuran. So, good thing to, just to lessen yung pagtalsik ng putek while driving this bicycle, either kung yung rider or yung mismong OBR yung tatamaan. So, malilesen natin yung pagtalsik ng putik tsaka nung dirt mismo papunta mismo sa sakay natin. So, ayan. Tapos, kung mapapansin natin mabuti, integrated taillight na rin po ito sa may bandang likuran. Then, directly na siyang nakatutok yung ilaw niya dito mismo sa may bandang likod. Doon sa may plate number. Kasi wala siyang plate light, mga dre. Mapapansin natin ito mabuti dito mismo sa motor na to na itong integrated taillight niya is totally bulb type pa rin ito sa kanyang taillight, then also sa kanyang signal light. So, yun. Yun lang yung nakikita kong observation dito mismo sa motorsiklo na to. Okay, so I think yun na lang muna for some kind of a short details dito mismo sa motor na to. Although, na-walkthrough na natin yung unit na ito. So, ngayon, testingin naman natin later yung
kanyang seat height. Kung kaya ba ng isang ordinaryong Asian height itong or motor na to, or Asian height friendly ba itong motorsiklo na to. So ayun, mamaya babalikan natin tong unit na to. So focus muna tayo sa mga iba pang units ni Euromotor. So ayun. So since hindi available yung pula dun sa harap, itong black and orange muna yung gagawin natin dito. So for the meantime, ayan. Babalik sa akin yung kailangan ako nung ginamit yung business ko na 125. Naman ganun kami ito, tama na. Sakto-sakto para sa ko na 5.5 pinihap. So, hindi ko alam din kasi kung medyo mas mababa na sa akin. Still manageable pa rin. Kaya pa rin ito yung manipulate. Since ang makagana ito, wala lang may ranges na ito. In terms of seating, komportable siya, nakutama lang yung langgot. And also, maganda rin yung rest mo dito since kahit hindi mo lang yung kamay niya, sakto-sakto para magkakalagay ng pegs sa may banda na naman. Tapos straight din yung back ko, pag nag-drive mo na ako ng ganong klase. So yun, ang ganda sakyan na itong motor na to, seryoso, nakalubiro. Halos lahat, sila yung ito, napakagod yung sakyan. Sarap sa pakiramdam. Okay, so balik tayo doon sa may pula. Tapos na tayo sa seat height test. So ngayon, aalamin naman natin yung price nitong unit na to. So Rapido 110 E3. Basically, ang halaga ng motor ng siklo na to is, mura to 47,900 lang po siya mga dre. Ayan. So, Rapido 110 E3 is 47,900 lang yung SRP niya. So, sa mga kung hindi nyo pa rin kaya, sige, meron tayo ditong installment. So, currently, pwede tayo mag-down payment mismo kay Rapido E3, Rapido 110 E3 ng at least 3,500 for installment. So, syempre, hindi mawawala yung 6 na mode of payment. So, meron tayong 6 months, 12, 18, 24, 30, and 36 months dito mismo sa kay Motovida. So, the usual, ang kanyang 6 months is umaabot ng 9,275. Then also, yung kanyang 12 months is 5,142. Then yung 18 months naman niya is umaabot siya ng 3,764. Medyo nabubulol na ako. So, 24 months naman is 3,076 pesos. Then also yung kanyang 30 months is 2,662. Then 6 months niya ito pinakamura. 2,387 pesos lang yung kanyang magiging monthly amortization. So, kung naghahanap kayo ng affordable na motor pero maasahan naman within some kind of different services, tingin ko ito na yung para sa'yo. So, kung gusto mong kunin tong unit na to, pwede kitang tulungan na kumuha dito mismo sa Motovida. So, yun. Try nyo lang ako kontakin dito mismo sa sa page ko, sa Motodev. Kung interested kang kumuha na ito, ako mismo ang tulong sa'yo para makakuha ng gantong unit. Then also, pwede rin kayo mag-comment dito sa video ko na to sa baba. Dito mismo sa YouTube ko. Sa Japs 4075. So, yun. So, yun nga mga dre. Hanggang dito na lang muna tayo para dito mismo sa Euromotor Rapido 110. So, abangan nyo. May mga kasunod pa tayong mga unit dito na i-review. So, kita-kits na muna soon. Ride safe. Japs out.